Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, umiiral ng saligang batas, isa sa paunahing pumipigil sa mga foreign investors na magnegosyo sa bansa. Ang isang lagi nilang pinupunta area din ay yung ating saligang batas. Opo. Na merong mga restrictions on foreign ownership. Recruiter ng Pinay drug mule na binitay sa China. Kilala na ng NBI. Privatization policy sa mga social services dapat reviewin ng gobyerno. Ang nangyayari, napaprivatize yung tubo, pero yung gastusin, pinaghahatian pa rin para na-socialize yung gastusin, pero na-privatize yung tubo. SSS nilinaw ang bagong polisiya kaugnay sa benepisyong matatanggap ng mga magre-retiro. Yung pagbibigay ng option na yan dati as practice, wala po siyang legal basis, no? So ngayon, nilalagyan lang natin ng rason. Palitang negosyo natin, ang bagong plantasyon ng saging sa Sarangani simulan ng itayo. Balita abroad, Solomon Island, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes ngayon, July 5, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXIC 711 RMN Iligan, DYME 783 RMN Masbate, DXPR 603 RMN Pagadian at DXRS 918 RMN Surigao. Live din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po na ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Maliban sa mga problema sa infrastruktura, supply ng kuryente at minimum wage sa mga manggagawa, isa sa paunahing nagpapapigil sa mga foreign investors na mamuhunan sa Pilipinas ay ang kasalukuyang umiiral na saligang batas. Nais po na ilang negosyante na ipabayan na sa mga mambabatas ang paglikha ng malituntunin hinggil sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Executive Director Peter Perfecto ng Makati Business Club, noon kasing panahon ng rehimeng Marcos ay nalilimitahan ang mga pamumuhunan ng mga dayuhan. Ngayon ay nilalambing nila sa kasalukuyang administrasyon na mabuksan na ng tuluyan ng pagbabago sa pamamagitan po ng pagsusulong sa charter change. Kung ibaan niya ay natatakot na mabago ang konstitusyon dahil lamang sa politika, nilinaw ni Perfecto na pabor sila sa paggulong ng tsa-tsa para mabago naman ang mga probisyon sa mga panuntunan sa usapin ng ekonomiya ng bansa. At tatandang isang grupo ng Makati Business Club na umapila kay Pangulong Noynoy Aquino na amyendahan ang saligang batas. Siguro ngayon, many years later, over 20 years later, mas panahon na para magbukas ng kaunti pa ang Pilipinas. At in fact, ang sinasabi namin, baka pwede mo lang bigyan ng flexibility yung mga provision na yan. Imbis na talagang hindi pwede, baka pwede natin ibigay sa Kongreso yung pagkapangyarihan na sila ang magsabatas ng mga palatuntunin natin tungkol sa mga bagay na pang-ekonomiya. Maganda, sa panahon ng Presidente Aquino gawin ito, sabi niya hindi siya tatak. Baka ito yung panahon, mas natingnan natin yung konstitusyon, yung saligang batas, pero dun lamang sa mga probisyon ng ekonomiya. Si Executive Director Peter Perfecto ng Makati Business Club sa interview ng RMN. Batid na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkakakilanlan ng recruiter ng binitay na 35 anyos na Pinay na drug mule sa China. Ayon kay NBI Director Nonatus Cesar Rojas, natukoy nila ang recruiter sa pamamagitan ng mga record ng Reaction at Interdiction Division ng kanilang ahensya. Pero tumanggi muna si Rojas na isa publiko ang pagkakakilanlan nito. Sa
Ngayon, hinihintay na lamang nila ang formal complaint na pamilya ng binitay na drug mule upang mabuksan ang kaso laban sa salarin. Naniniwala naman ang isang dating kongresista dapat nang reviewin ang pamahalaan ng privatization policy sa mga social services. Kasunod na ito ng pagkakabunyag ngayon ng ilang consumer group na pinapasa pala ng dalawang water concessionaires ang kanilang corporate income tax at iba pang gastusin sa ating mga customer. Sa interview ng RMN kay former Congressman Rene Magtubo ng partido namang Gagawang Pilipino Party List, ginagawa lamang na gatasan ng mga water concessionaires ang taong bayan kung saan kumikita sila pero ang mga gastusin daw ay pinapasa rin sa publiko. Gate nito kaya ibinigay ng pamahalaan sa pribadong sektor ang pamamahala sa tubig upang maging mura ang serbisyo nito. Ngunit sa halip na magkagaan, lalo pa ito nagpapabigat ngayon sa publiko. Kailangan ng reviewin ang ating patakaran kaugnay ng privatization of services. Ang nangyayari, napaprivatize yung tubo, pero yung gastusin, pinaghahatian pa rin natin. Para na-socialize yung gastusin, pero na-privatize yung tubo. Samantalang sinasabi nila noon sa atin at nakumbinsing gobyerno, yamang walang pera ang gobyerno sa ngayon, yamang naghihirap, yamang ang mga serbisyo ay kinakapos, mas maiging ilipat natin ang serbisyo sa pribado sapagkat napapatunayan daw ng mga pribadong sektor ay mahusay mga siwa, mahusay sa serbisyo, maging cost-effective, maging efficient yung services, mas serbisyoan tayong lahat. Si Magtubo ay isa rin sa mga naghain ng petisyon noong 2006 para tuligsain ang concession agreement sa pagitan ng gobyerno at ng mga water concessionaires. Nilinaw ng Social Security System ang kanilang bagong polisiya kaugnay sa benepisyong matatanggap kapag ikaw ay nagretiro na. Kasunod na rin ito ng balitang wala nang matatanggap na survivor's pension ang mga miyembrong hindi nakakumpleto na kanilang 120 contributions kapag sila ay tumuntong na sa retirement age. Sa interview ng RMN kay Marisu Bogante ang Vice President for Public Affairs ng SSS, kapag ang isang miyembro ay umabot na sa 65 taong gulang at hindi nito nakumpleto ang kanilang contribution, may options ito na ipagpatuloy ang kanilang hulog o i-lump sum na lamang. Sa bagong batasan niya, ginagawa lamang anyang legal ang nasabing option kung saan kinakailangan na may apply o application sa SSS kung nais maipagpatuloy ang iyong kontribusyon. Ang recent policy na pinag-usapan natin ay ni-rationalize yung option na yun. Kasi yung pagbibigay ng option na yan dati as practice, wala po siyang legal basis. No? So ngayon, nilalagyan lang natin ng rason. Kumbaga, inira-rationalize para ma-exercise yung option na yan. Paglilinaw ni Bugante, kapag lump sum payment naman ang pinili ng isang miyembro, wala na itong matatanggap na anumang benefits maliban na lamang sa funeral dahil batay sa batas. Isa lamang sa death, retirement, disabilities at lump sum benefits ang dapat na ibigay. Ang survivor pension naman anya ay kapag ikaw ay sumapit na sa retirement age at nagpe-pension na nang bigla kang namatay. Ito ay naipapasa sa kanyang beneficiary. Magkaiba rin niya ang death benefits na ibinibigay kahit na may 36 contribution lamang sa funeral benefits. Kasama ang Malacanang, hindi pipigilan ng planong investigasyon sa Intel Fund ng mga anti-illegal drug agencies. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Balikan natin ang ulat na yan ni Deo de Guzman, isang senador kumpiyansang hindi magiging batas ang divorce at same-sex marriage. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariana. RMN Report! Malaki na ang kumpiyansa ni Senator Tito Soto III na hindi magiging batas sa ating bansa ang diborsyo at ang nauuso sa Amerika na same-sex marriage o ang pagpapakasal ng pareho ang kasarian. Inaasahan ni Soto na may maghahain muli ng divorce bill pero katulad sa mga nakaraan, siguradong mahihirapan itong makalusot. Duda naman si Soto na may maghahain ng panukala para maging legal ang pagpapakasal ng babae sa babae at lalaki sa lalaki katulad sa ilang estado sa Amerika. Kung sakali may maglakas looban na maghahain ito, tiyak na babatikusin ito ng gusto ng iba't ibang sektor lalo na ng mga religious group. Paliwanag ni Soto, mas nakakarami pa rin ang mga Pilipino na may malaking pagpapahalaga sa pamilya at moralidad kahit na moderno at liberal na ang pananaw ngayon. Akila ni Soto sa mga mambabata sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga panukala
panukalang batas na mayroong negatibong epekto sa pamilyang Pilipino ay mainam na mas iprioridad ng mga ito ngayong 16th Congress ang mga panukala na makatutulong sa pagpapasigla ng ekonomiya, pagbibigay ng trabaho at yung tutugon sa mataas na antas ng mga krimen. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Balikan po natin ang Malacanang ay hindi pipigilan ng plano investigasyon sa Intelpan ng mga anti-illegal drug agencies. Live si Deo de Guzman. RMN Report. Sinatigan ng Palasyo ng Malacanang ang panukalang magsagawa ng investigasyon ng Kongreso kaugnay sa Intelligence Fund ng Dangerous Drugs Board at ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama na ang iba pang ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa problema ng illegal drugs. Napatid kasi na sinabi ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na kailangang magpaliwanag ng DTV matapos lumabas sa balitang 18 beses na umanong labas-pasok sa China ang binitay na Pinay drug mule na dapat ay naaresto na ng mga otoridad. Duda rin itong nagkakaroon ng pagsabahan sa mga drug syndicates at sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Communications Operations Secretary Herminio San Nicoloma, responsibilidad ng mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ang pondong inilaan sa kanila. Kung matutuloyan niya ikinasang investigasyon ng Kongreso ay malalaman dito kung tama pa ang paggamit o tama pa ang paggamit ng pondo ng taong bayan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman. Radyo mo nationwide. Ang demolisyon inalmahan ng ilang mambabatas. Kasama natin sa Balita Live si Conde Batak. RMN Report. Umaalma ang ilang kongresista sa demolisyon na gagawin ng pamahalaan. Ito ay bunso na rin ng direktiba ng gobyerno na alisin ng mga kabahayan at infrastruktura na nakatayo sa mga waterways na siyang dahilan din ng pagbara kaya bumabaha sa Metro Manila. Bagamat magandang aksyon ng pamahalaan sa paglilinis ng mga estero, kanal at ilog, sinabi dito ni Gabriela Representative Emmy De Jesus na hindi naman kinonsulta ang mga residenteng naninirahan malapit sa waterways sa planong ito. Hindi kasi anya ikinukonsidera ng pamahalaan na ang relokasyon na gagawin ay hindi maihiwalay sa usapin ng pabahay sa trabaho. Inirekomenda din ng kongresista na gawin na lamang ay on-site rehabilitation kung saan i-develop ang kanilang mga lugar upang matutugunan pa rin ang pangangailangan sa trabaho at pag-aaral sa halip na i-demolish at i-relocate ang mga ito. Mag-ain din naman sila na resolusyon sa House Committee on Housing para siya tama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Suspect sa kidnapping case arestado sa DOJ. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo Live. RMN Report. Inaresto nga ng mga tauhan ng NBI Cavite sa loob mismo ng tanggapan ng Department of Justice ay isang suspect sa kasong kidnapping. Ito ay sabisan na rin ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Gregorio Velasquez, ang presiding judge ng Calamba City RTC Branch 35. Si Anthony Aquipel ay nagtungo sa DOJ para sana tumayong testigo sa isang kasong murder. Ayon kay Justice Secretary Laila Dima, natunugan ng NBI Cavite na dadalo si Aquipel sa preliminary investigation sa DOJ ngayong araw. Kaya may escort pa siyang PNP Cavite nang dumating sa DOJ. Sinabi ni De Lima, ang warrant of arrest na inisyu ng Calamba RTC patungkol sa kidnapping for ransom ay nangyari noong Pebrero na kung saan ang biktima isang bata. Si Aquipel ay dadalhin sa NBI detention facility sa Taft Avenue at ang NBI Cavite naman ang gagawa ng kaukulang dokumentasyon sa Calamba RTC para mag-issue ng commitment order kung saan pwede ikulong ang naturang suspect. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Sa Kalakalan, magsisimula na itayo ang bagong plantasyon ng saging na proyekto po ng gobyerno. Masarap yan sa barangay Dumulok o Dulumok sa bayan nito ng Sarangani. Sa ulat umabot sa 85 million pesos ang pondong inilaan sa proyektong may lawak na 85 hektarya. Target pa itong palawakin sa mga barangay ng Tukawal at Baluntay hanggang sa makamit po ang target na 500 hektarya, nagkakalaga ng kalahating bilyong piso. Inaasahang may ginabang ang maraming residente sa Sarangani dahil sa ialok na trabaho ng itatayong plantasyon. RMN News Abroad. Niyarig ng magnitude 6.1 na lindol ang Solomon Island ngayong araw. Sa iulat ng US Geological Survey, ang epicenter ng lindol ay may layong 81 kilometers kanluran ng Panguna sa Papua New Guinea na may lalim na 72 kilometers. Sa kabila ng malakas na paglindol, wala namang nailabas na tsunami alert ang ahensya kasunod ng malakas na pagyanig. Noong Pebrero, naitala yung pagyanig ng magnitude 8 na lindol sa kabayan ng Lata,
na nagresulta ng pagkasawi ng 10 katao at pagkasira ng daang-daang kabahayan. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Biyernes na, July 5, 2013. Sa mga nasa Davao, susunod na diyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXDC 621. Panoorin po ang aming naging pagbabalita alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. At salamat sa inyong naging panahon sa Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. at Weng de la Peña. Dito pa rin sa pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita habol sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. RMN Tatak alas 12, 18 na. Aba,